Hi guys. Oo, ikaw nga. Yung pagpapanood mo ng bidyong ito ay hindi aksidente. Tama, ang bidyong ito ay para sa iyo. Sa mga gustong pumunta rito sa Malta, sa mga nangarap na magtrabaho rito, lalo na sa pagmamaneho, umpisa nyo pong panoorin at tapusin ang bidyong ito. Ito po ay para sa inyo. Magbibigay po ako ng tips at paalaala. Sa mga gustong magmaneho rito sa Malta, kailangan buo yung loob mo. Kailangan mahaba yung pasensya mo. Kailangan malawak yung pangunawa mo. Ang Malta kasi ay isa lang isla. Opo, malit lang po yung Malta. Parang pinagsama lang po ito ng kung Pilipino ka o taga Pilipinas. Parang pinagsama lang to ng Maynila at ng Quezon City. Kaya po itong ikutin sa loob ng isang araw lang po kung may sasakyan kayo. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na kung gusto mo pumunta sa isang lugar, sa Batangas, sa Quezon, sa Baguio, ay magkukonsume ka ng 1 days to 2 days, minsan 3 araw pa nga. Opo. Yung Malta maliit lang. Kaya nga ipapaalala ko sa inyo, kung gusto nyo magtrabaho rito sa Malta at gusto nyo magmaneho, ihanda nyo na yung sarili nyo. Kailangan buo yung loob nyo, mahaba yung pasensya nyo, at malawak yung pangunawa nyo. Kasi napakalilit lang po ng kalsada rito. At iba po yung kanilang patakaran dito kumpara sa ibang lugar o katulad sa atin. Iba yung patakaran nila rito. Kasi ang Malta, 60% Arabs po sila, 10% Croatian, 10% Italian, at 10% Sicilian, at yung iba halos 1% na lang katulad ng Asian at saka ng African. Kasi mix na rin po yung mga tao rito. Bihira na lang po yung pure o purong Maltese na nandito ngayon sa Malta. Opo. Ang pagmamaneho rito ay hindi po biro. Unang-una, ang manibela nasa kanan. Pangalawa, napakalilit ng kalsada. Opo. Yung dyan sa Pilipinas sa atin, yung daanan ng tricycle, dito sa lubungan na ng bus. Kaya kailangan give and take, kailangan forward planning. Opo. At dito yung patakaran nila rito. Opo. Kapag nakaparada sila, kahit sa bus stop o sa pedestrian line o sa zebra crossing, kung nakahinto sila at nakaparada at nadikitan nyo sila o nagasgasan o nasagi, ay kasalanan nyo pa rin kasi kayo po yung gumagalaw. Hindi po katulad sa atin na pinag-aaralan ang lahat. Tinitingnan yung sitwasyon. Ano ba? Gabi ba? Araw ba? Maulan ba? Malubak ba? Maputik ba? Matao ba? Nasarapan ba tayo ng eskwelahan, ng simbahan, ng palengke? Yun lahat yun tinitingnan, pinag-aaralan. Nakaparada ba ng maayos? Sa pagkakaparada ba ay diretso, hindi nakausli yung unahan o yung likuran, o hindi nakakabig yung gulong? Sa atin lahat pinag-aaralan, binubusisi, tinitingnan kung sino yung tama at kung sino po yung mali. Dito kasi kapag naaparada sila, iiwanan na lang yan. Kung ano yung naisipan nila, yun po yung gagawin nila. Iiwanan na lang nila yung sasakyan. Pag nasagi mo sila, kasalanan mo. Hindi naman sila gumagalaw eh. Nakaparada lang naman sila. Dinikitan mo, nasagi mo, kasalanan mo, gumagalaw ka eh. Yun ang patakaran nila rito. So kaya sa mga gustong pumunta rito at magmaneho, gusto magtrabaho, ihanda nyo na yung sarili nyo. Kailangan, katulad ng sinasabi ko, inuulit ko, dapat mahaba ang pasensya nyo, malawak yung pangunawa nyo. Opo. Kailangan buo yung loob nyo. Yung kalsada rito napakaliliit lang talaga. Inuulit ko, yung kalsada rito maliit lang. Kung dyan sa Pilipinas o sa atin, tricycle lang ang dumadaan, dito bus, halubungan pa. Opo. Kaya nga itong sinishare ko sa inyo, itong mga napapanood nyo sa video, experience ko lang to. Experience ko to.
isinishare ko sa inyo para kahit papaano may nalalaman kayo o may idea paano nga ba magmaneho o magtrabaho rito sa Malta. Ano ba yung dapat kong gawin? Una-una, ipaprocess ka rito. Mag-umpisa ka sa zero. Kahit driver ka na, 10 years, 20 years, 30 years ka ng driver. Pag pumunta ka rito, kailangan mo mag-schooling. Mag-aaral ka, back to zero ka kasi hindi pa naman tayo talaga nakahawak ng sasakyan na ang manibela ay nasa kanan. Opo. Kaya back to zero ka. May nalalaman ka, sarilinin mo. Pakinggan mo yung instructor, pakinggan mo. Siya ang sundin mo kasi ikaw ang kailangan mag-adjust, ikaw yung nagpunta rito eh. Kung gusto mo pumasa, makinig ka, buksan mo yung tenga mo. Sundin mo kung ano yung sinasabi nila. Although may nalalaman ka, iba yung alam mo sa alam nila. Kaya itong bidyong ito sa mga nakapanood nito, pwede nyo rin pong i-share. Opo. Sa mga gustong pumunta rito sa Malta at gustong magmaneho. Yun lang ang masasabi ko, paalaala ko lagi. Kailangan mahaba yung pasensya nyo, malawak yung pangunawa nyo, maging mahinahon po sa pananalita at wag po magagalit pa bigla-bigla. Opo. Kasi ang pananalita na may kasamang galit ay nakapaghugot din ng galit. Opo. Pero yung pananalitang malumanay o mahinahon, kahit galit yung kausap nyo, magiging mahinahon po yan. Oo. At sa mga nanonood nito ng bidyong ito, sa mga hindi pa nakasubscribe, please kindly subscribe my YouTube channel. Kung nagustuhan nyo, pwede nyo rin pong i-like at pwede nyo rin pong i-share kung gusto nyo makapag-share ng kung ano yung nalaman nyo sa bidyong napanood nyo. At paki-comment na lang po kung saang lugar o saang bansa nyo napanood ang bidyong ito para malaman ko rin po kung saan nakakarating ang bidyong ginagawa kong ito. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo sa panunood. And God bless us po. Thank you.